Naranasan mo na bang tumulong sa iba? Pero nung ikaw ang may kailangan, walang nagbigay ng tulong. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Taong 1980. Isla ng Panay. Nay, lalabas po sana ako ha. Makikipaglaro lang po ako sa mga kapitbahay. Natapos ko na din po yung mga hugasin. Naligpit ko na din po yung higaan. Wika ni Carlos. 8 taong gulang. Panganay sa 2 anak ng mag-asawang Hiner at Leonor. Napakain mo na ba yung kapatid mo? Naubos ba niya? Tanong ni Nanay Leonor. Opo nay, pati po yung mga gatas na ubos niya eh. Nasa kwarto po siya, mukhang inaantok na naman. Nay, punta lang po ako sa may palaruan ha. Tugon ni Carlos. Tumango naman si Nanay Leonor. Nagbilin na wag magpapaabot ng 3:00 ng hapon sa parke. Ayon sa ina, oras ito ng mga nagpapahingang bata kaya wala nang dapat mag-ingay sa lugar. Dagdag pa nito, may nangunguha ng bata ng mga oras na yun. Tipikal na panakot ng mga magulang sa mga anak upang hindi maging matigas ang ulo at lalong maging pasaway. Uso ang ganitong disiplina nung araw. Papayagan kitang maglaro sa parke. Pero uuwi ka bago magtanghali ha, malinaw ba? Nako, alam mo naman yung nangunguha ng bata, di ba? Ilalagay ka nun sa sako. Tapos, ibebenta yung laman loob mo. Wika ni Nanay Leonor. Opo, Nay. Masusunod po. Uwi po ko mamaya. Tugon ni Carlos. Mabilis na itong tumakbo palabas ng bakuran papunta sa palaruan sa barangay. Maya-maya ay dumating naman ang ama sa tahanan. May buhat na isang buwig ng saging na saba. Ay mahal, pakikuha mo naman ako ng tubig ano. Abay napakainit sa bukid. Natagalan ako maglinis eh. Masyado ng maraming ligaw na damo eh. Wika ni Tatay Hiner. Mula sa ama ni Hiner ay minana niya ang kaperasong lupa sa baryo na siya namang pinagkukunan ng kita at makakain ng pamilya. Matapos maabutan ng tubig, naghanda na ng makakain si Nanay Leonor para sa asawa. Tao po. Mang Hiner? Tao po. Wika ng dalaga mula sa labas ng tahanan. O Veron, ano sadya mo eh? Bakit parang bigla ka yatang napapunta? Halika, tuloy ka muna dito at makapagkape ka. Wika ni Tatay Hiner. Anak ko po, hindi na po Mang Hiner. Nandito po ako kasi si tatay po eh. Lumala po yung karamdaman. Maayos naman po siya kahapon. Nagsisiga pa nga po ng mga tuyong dahon sa bakura namin eh. Pero nung naggabi po, dumadaing po na masakit daw po yung tagiliran. Hindi na po siya nakatulog hanggang ngayong umaga. Sigaw po ng sigaw, parang pinahihirapan po siya. Pwede po ba tignan niyo si tatay? Wika ni Veron. Hindi naman nagdalawang isip pa si Tatay Hiner. Kinuha nito ang maliit na itak at isinukbit sa bewang. Kasabay nun, kinuha niya ang isang lalagyang puno ng iba't ibang langis at botelya na may halamang ugat. Hindi pa man nakakakain, kagad pinuntahan ni Tatay Hiner ang tahanan ng pasyente. Bukod sa pagiging magsasaka, si Tatay Carlos ay kilalang manggagamot sa lugar. Walang pasyente na hindi niya napagaling sa oras na lapatan nito ng mga panglunas. Ang kagandahan pa, lahat ng ito ay libreng ipinagkakaloob ng albularyo. Hindi tumatanggap ng salapi ang ama kapalit ng panggagamot.
paniniwala ni Tatay Hiner, ang panggagamot na pinagkaloob sa kanya, ito ay bigay ng ama kaya kailangan niya itong gamitin sa kabutihan. Kaya sa tagal ng panggagamot, walang tao sa 3 magkakatabing barangay na hindi nakakakilala kay Tatay Hiner. Samantala, dumako tayo sa palaruan. Uy Carlos, nasan si Mang Hiner? Pupunta ba siya dito sa sentro? Tanong ng kalaro ni Carlos. Nasa bukid si tatay eh. Pinuntahan niya yung taniman namin ng saging. Tugon ni Carlos. O ganun ba? Gusto ko sanang mangingi sa kanya ng gamot sa likod eh. Mabisa kasi yung binigay niya sa lola ko, alam mo. Buti nga, andito yung tatay mo sa baryo natin. Natutulungan niya yung mga taga dito. Narinig ko sa mga kapitbahay na walang ginagawa si Kapitan Kulas. Kahit nga gamot, hindi man lang nabigyan si lola. Wika nito. Narinig naman ito ng iilang mga residente. Nakatambay sa tindahan malapit sa parke. Aba, tama ang bata. Mabuti na lang, may manghiner tayong matatakbuhan kapag may sakit ang ating pamilya. Libre pa. Hindi kagaya dito sa atin. Naturingang mga opisyal, hindi naman nakakatulong sa nasasakupan. Amat takit mo, nagpapabayad pa sa serbisyo. O diba ang kapal ng muka? Wika ng isang residente. Uy, ano ka ba? Pigilan mo nga yung bunganga mo. Ayan si Kapitan mo, naglalakad pa palapit. Umayos kayo. Wika ng isa pang residente. Ay, magandang umaga ho, Kap. Nariyan ho pala kayo. Napakasipag niyo ho talagang mag-ikot, ano? Pambobola ng isang residente. Magandang umaga sa inyo. Ay syempre, para payapa at masaya ang barangay, kailangan kong magsipag. Tama ba ako? At isa pa, malapit na ang eleksyon. Kailangan maging maganda ang barangay natin. Siguro naman, maasahan kong suporta niyo. Wika ng kapitan. Kasabay ng paglalakad palayo sa mga nag-uumpukang kababaihan. Nang makalayo na ito, kaagad namang bumalik sa pagbubulungan ang mga magnanay tungkol sa pagkukumpara sa kapitan at kay Tatay Carlos. Nako, nakakagigil talaga yung panot na yan, ano? Mukhang matandang incheck na nalugi sa negosyo. Alam nyo, kung sinerang tatakbong punong barangay, siguradong mananalo yon. Hindi hamak na mas magandang lalaki siya. At may mas malasakit sa atin, hindi katulad nito ni Panot. Kaya nagsisipag uli kasi malapit na ang eleksyon. Wika ng isang residente. Ay nako, pero tama ka nga dyan. Panay ang pagpaparami ng yaman ng kapitan na yan eh. Wala namang ambag dito sa baryo yung si Panot. Huling wika ng isang residente. Balik tayo kay Tatay Hiner. Nang mga sandaling iyon ay nasa tahanan na ni Veron. Kadyo, inumin mo to ha. Batay sa inilabas ng tawas, nasagi mo yung tikbalang na nakatira sa puno ng kaymeto. Uy nako, oo. Nagalit dahil sa pagputol mo ng mga sanga. Pati na din yung pagsusunog mo ng dahon at basura malapit sa puno ng kaymeto. Wika ni Tatay Hiner. Mabilis nitong nalaman ang sanhi ng karamdaman ng kabaryo. Gamit lamang ang kandilang ipinapatak sa tubig na may orasyon. Kaya ng araw na yon, nag-alay sila ng puting manok sa tahanan ng tikbalang. Si Tatay Hiner na mismo ang nakiusap sa elemento upang pagalingin ang kabaryo. Dahil sa mahabang proseso ng pagsuyo sa nilalang, inabot din ng gabi bago ito napakiusapan ni Tatay Hiner. Maraming salamat po, Mang Hiner. Dahil sa ginawa niyo, nakatulog na po si tatay. At saka, wala na po siyang dinadaing na sakit.
Pagpasensya nyo na po ito oh. Wika ni Beron. Sabay abot ng supot ng barya at isang manok na buhay. Tinanggihan nito ng manggagamot. Walang anuman ha, wag na. Itabi mo na lang yan para sa inyo. Ipagluto mo ng tinola ang tatay mo bukas ha, ay siguradong manghingi ng makakain yan. Wag mo din kalimutan na mga gamot na ibinigay ko. Magpapabilis yon sa paggaling ng tatay mo. Pero depende pa rin sa katawan niya kung gaano siya kabilis makakabalik sa dati. Tugon ng albularyo. Maraming salamat ho talaga, Mang Hiner. Utang po namin sa iyo yung buhay ni tatay ha. Sana po, mas pabain pa po ng may kapal yung buhay mo nang marami pa po kayo matulungan. Wika ni Beron. Maya-maya pa, nagpaalam na itong umuwi. Nagsimulang bagtasin ang madilim na tahanan pabalik ng bahay. Samantalang doon sa tahanan, nag-uusap si Clarita at Nanay Leonor. Nay, pauwi na po ba si tatay? Ang sabi niya, marami daw po siyang kwento sa akin tungkol sa mga diwata eh. Saka tungkol po sa bayabas bago ako matulog. Wika ng bunsong anak na si Clarita. Ay, oo naman anak. Maya-maya lang nandyan na ang tatay mo. Kaya dalian mo magilamos ka na't maglinis ng katawan. Tugon ni Nanay Clarita. Habang si Carlos naman, abala sa pagguhit ng iba't ibang uri ng ibon na nakikita niya sa lugar. Magandang gabi po, Aling Leonor. Nariyan po ba si Mang Hiner? Wika ng kapitan na nasa labas ng tahanan. Maliit na mama na kayumanggi. Singkit ang mata. Panot ang ulo. Ay, magandang umaga din ho sa inyo, kapitan. Ano hong atin at napasadya kayo sa ganitong oras ng gabi, ay tuloy ho kayo. Wika ni Nanay Leonor. Kasama nito ang tatlong lalaki na hindi pamilyar kay nanay. Pinaupo niya ang kapitan at ang mga kasama nito. Nagpainit ng tubig para makapagtimpla ng kape. Ay may sadya lang ho sana ako kay Hiner. Hindi kami magpang-abot sa bukid kaya ako na mismo ang pumunta dito. Wika ni kapitan. Habang pinagmamasdan si Carlos na abala sa pagguhit. Hindi nagtagal ay dumating na si Tatay Hiner. Magandang gabi ho, Kap. Ano ho may paglilingkod ko sa inyo? Mukhang may mga bisita ho kayong kasama. At saka, nararamdaman ko. Parang hindi nila ako gusto Wika ni Tatay Hiner. Nang marinig ito ng mga bisita, nanatili silang nakayuko. Hindi man lang tumitingin kay Hiner. Ilang sandali pa ang lumipas. Umalinsangan ng buong lugar. Kagad nagsaboy ng pangontra si Tatay Hiner. Binalot niya ito sa buong tahanan. Pansamantalang kumapal ang usok sa bahay. Galing sa katawan mismo ng mga nilalang nang tamaan ng pangontra ni Tatay Hiner. Kagad pinuntahan ni Hiner ang mga anak, pati na din ang asawa at dumaan sa likuran ng bahay. Masyadong madilim at hindi sila handa sa ganitong sitwasyon. Tumakbo sila papunta sa sentro ng barangay. Naririnig nila ang mga nilalang na mabilis na sumusunod sa kanila. Carlos, magmadali ka. Natatandaan mo pa ba yung mga tinuro ko sa'yo? Pangontra sa mga nilalang. Kailangan ko ngayon ng tulong mo, anak. Umpisahan mo sa mga orasyong sinabi ko. Diyan sa medalyong suot mo, gamitin mo. Susubukan ko silang pigilan. At kapag natapos mo ang orasyon, ihagis mo sa akin ang medalyon. Naiintindihan mo ba? Bagamat bata pa lamang, babad na ito sa pagsasanay at mga aral ng albularyo. Ang dahilan kung bakit si Carlos ang naatasan ng ama na mag-usal ng inkantasyon sa sagradong medalyon. Likas sa kakayahan ng bata ang magpagana ng malakas na dasal. Bagamat batikang manggagamot si Tatay Hiner,
Mas malakas ang likas na kakayahan ng anak. Opo tay, natatandaan ko po. Mag-iingat po kayo ha. Marami po sila eh. Baka masaktan po kayo. Nay, humingi po tayo ng tulong sa mga kabarangay. Wika ni Carlos. Nang mga oras na yon ay naroon na sila sa sentro. Nakita nilang bukas pa ang gasera ng mga tahanan. Buong lakas na sumigaw si Nanay Leonor upang humingi ng tulong. Habang si Tatay Hener naman, nakikipagbuno sa 3 aswang. Ay, huwag ka nang magmatapang, Hener. Akala mo hindi ko alam yung ginagawa mo. Nagiging mabuti ka sa mga kabaryo natin para ikaw ang paboran. Lingid sa kaalaman ni Hener sa kabila ng mga kabutihang ginawa niya, napagplanuhan na ng kapitan ang pagpatay sa kanilang mag-anak. Ay kapitan, nagkakamali ho kayo. Wala po akong balak sa posisyon nyo. Nais ko lamang po matulungan ng mga kabarangay. Hindi lang tayo nagkakaintindihan, baka pwede natin pag-usapan. Sinugod siya ng nilalang. Kagad itong naiwasan ng albularyo at isang hampas lang sa batok ng nilalang. Nagmistula itong langtang gulay at bumagsak sa lupa. Ngunit pagod na si Tatay Hener. Kung hindi niya nagamit ang lakas sa panggagamot kay Kadyo, sana'y meron pa siyang dagdag puwersa. Walang problema ang pakikipaglaban sa mga nilalang. Nadismaya ang pamilya. Imbis na tulungan sila ng mga kabarangay, isa-isa itong nagsara ng bintana. Ang mga taong tinulungan ni Tatay Hener ng walang pag-aalinlangan, tila ay pinagkalulu sila sa aswang. Ay, nako. Mukhang mahina ang tiwala ng mga tao sa iyo, Hener. Nagkamali ka ng tinulungan. Wika ng kapitan. Dahil sa narinig, nagpantig ang tenga ni Carlos. Alam niya kung anong sakripisyo ang ginawa ng ama upang matulungan lamang ang mga kabarangay. May isang pagkakataon pa nga, nakamuntikan pang mapahamak ang buhay ng ama sa pagtulong. Ngunit nanatili si Carlos sa kanyang ginagawa. Patuloy sa pag-oorasyon hanggang sa magkaroon ng mas malakas na bisa ang medalyon. Napapalibutan na si Tatay Hener ng mga nilalang. Walang tigil sa pag-iyak si Clarita habang yakap ng ina. Muling nag-usal si Tatay Hener. Hindi para sa kanya kung hindi para sa mag-ina. Habang tumatagal ay mas lalong nangihina ang albularyo. Sugatan na ito sa mga kalmot ng aswang. May mga tama na rin ang mga nilalang subalit dehado siya sa laban. Hener, ako sa'yo tumigil ka na. Huwag ka nang mangyalam. Pangako, hindi ko dadamay ang pamilya mo. Magkasabay na sumugod kay Tatay Hener ang 2 aswang. Gamit ang natitirang lakas, sinabayan ito ng ama hanggang sa bigla siyang nakarinig ng putok ng baril. Ay, mas mabuti palang ganito eh. Pinahihirapan ko pa yung sitwasyon. Dito wala kang takas. Wika ng kapitan. Konti na lang tay. Konti na lang po. Lakasan niyo po yung loob niyo. Malapit na. Ilang sandali pa ang lumipas. Muling bumangon ang mga aswang na pinabagsak ni Hener. Nagawa nitong gamutin ang sarili habang abala ang albularyo sa pakikipaglaban sa iba pang kasama nito. Dinig ni Carlos ang paglagutok ng mga buto habang inuunat ang katawan. Mahal, umalis na kayo dito. Puntahan mo ang kapatid ko sa kabilang baryo. Ikaw nang balang magpaliwanag. Susubukan kong pigilan ang mga ito. Wika ni Hener. Ang sabi ko naman sa'yo, Hener, sumuko ka na. Pangako, hindi ko idadamay ang pamilya mo. Wika ng kapitan. Ang hindi nito alam, pinapatagal lamang ni Tatay Hener ang oras hanggang sa matapos ang anak. Ilang sandali pa,
Binato ni Carlos ang medalyon sa ama. Ngunit hindi niya napansin ang aswang na nasa gilid lamang. Akmang papasugod na sa kanya. Matagumpay na naihagis ni Carlos ang medalyon. Ngunit kasabay nito ang pagtilapon niya palayo sa pamilya. Tinamaan siya ng aswang. Walang malay na bumagsak sa lupa si Carlos. Nang mahawakan ni Tatay Hiner ang medalyon. Mabilis siyang sumugod. Ramdam ang pagdaloy ng puwersa sa buong katawan. Ilang beses siyang binaril ng kapitan. Ngunit lumilihis lamang ang bala sa kanya. Teka, huwag kang lalapit. Ano ba ginagawa niyo? Patayin niyo to! Wika ng kapitan. Subalit tila mga estatwang nakatayo ang mga kasama. Naramdaman nila ang presensyang nagmumula sa albularyo. May kung anong puwersang pumipigil sa kanila upang hindi makaalis sa pwesto. Ilang sandali pa ang lumipas. Malakas sa suntok ang tumama sa mukha ng kapitan. Nabali ang leeg nito at tuluyang namatay. Habang ang tatlong aswang kaagad nang nagpulasan papalayo sa lugar. Carlos! Carlos anak! Naririnig mo ba ako? Wika nito. Hindi sumasagot ang anak. Nanatiling nakahandusay at hindi gumagalaw. Pumalahaw ng iyak si Clarita nang makitang hindi gumagalaw ang kuya. Magkasabay nilang nilapitan ang katawan ni Carlos. Nagbukasan ng pinto at bintana ng mga kapitbahay. Nang makita ito ni Tatay Hiner, kumunot ang mukha ng albularyo. Ni minsan, hindi kami nanghingi ng tulong sa inyo. Lahat ng pakiusap nyo pinagbigyan ko. Pero anong sinukli nyo? Pikit mata kayong naging saksi habang nasa peligro ang mag-ina ko. Pasensya na sa inyong lahat. Hanggang dito na lang tayo. Iiwan ko na ang baryong ito. Naglakad sila palabas ng baryo. Buhat ni Tatay Hiner ang anak. Saan naman tayo pupunta, Hiner? Si Carlos! Si Carlos! Wika ni Nanay Leonora habang hinahalikan ang pisngi ng walang buhay na anak. Lilipat tayo sa ibang lugar. Malayo sa mapait na alaala. Siguradong ayaw ni Carlos na makita tayong malungkot. At saka, Tay? Ano pong nangyari, Tay? Nasaan na po si Kapitan? Wika ni Carlos. Nagulat ang pamilya sa nasaksihan. Maging si Mang Hiner. Hindi alam kung paanong nabuhay ang anak sa nangyari. Ang tanging naaalala niya. Nakakita siya ng maliit na liwanag sa kalangitan. At dito na nagkamalay ang anak. Sa isip niya, ang pagtulong sa ibang tao, hindi man nangangailangan ng kapalit. Pero may mga mata na palaging nakakakita ng ating ginagawa. At sa oras na ikaw naman ang malagay sa peligro, asahan mong merong darating na tulong. Hindi man sa mga tao, kung hindi sa ating mga pinaniniwalaan. Kung sakaling bigla kang iwanan ng asawa mo, walang dahilan, walang pagpapaliwanag, maraming taon yung lumipas. Maghihintay ka ba? Hahanapin mo ba siya? O gagawin mo ang ginawa ng ating bida? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nato. Taong 1987. Baryo Yating. Wala nang ibang ginawa si Tatay Conrado kung hindi mag-ipon upang hanapin ang asawang hindi na bumalik ilang taon na ang nakalipas. 10 taon pa lamang si Nato na nagpaalam ang ina na uuwi lamang ng probinsya
ang buong akala nilang mag-ama. Bibisita lang ito sa mga kapamilya. Pero bakit inabot na ng 3 taon ang paghihintay? Tila kinalimutan na sila ni Nanay Tessa. Halos lahat ng trabaho ay ginagawa na ng ama. Makapagtabi lamang kahit paunti-unti para makapiling ang asawa. Anak, konting sipag na lang ha. Sasapat na tong naipon natin para makita natin yung Nanay Tessa mo. Kahit anong rason sa paglayo niya, hahanapin ko pa din yung nanay mo. Kahit hindi ko alam kung bakit niya tayo iniwan. Wika ni Tatay Conrado. Tay, hindi po kaya may nangyaring masama kay nanay? O baka naman po, ayaw niya na sa atin. Kaya mas pinili niyang lumayo ng walang pasabi. Pero kahit ano pa po yung dahilan, Tay, sana naisip niyang may pamilyang nag-aantay sa kanya. Tugon ni Nato. Ang sabi niya lang, bago siya umalis, dadalaw siya sa mga magulang niya. Kung alam ko lang na hindi siya babalik, edi sana sumama tayo. O hindi kaya, hindi na lang ako pumayag. Nakampante ako sa nanay mo, akala ko mahal niya tayo eh. Tapos hindi tayo iiwan. Mabait si Nanay Tessa mo kaya malaki ang tiwala ko sa mga sinabi niya. Kaya anak, maganda ka na magamit baka sa makalawa o hindi kaya sa susunod na buwan makakaalis na tayo. Meron namang ibinigay na address yung ninang mo eh. Kung kailangan nating suyudin yung buong Visayas, makita lang yung nanay mo, gagawin natin yun. Wika ni Tatay Conrado. Halos maiyak si Nato sa payag ng ama. Talagang buo ang pasya nitong mahanap ang asawa. 1 linggo matapos ang pag-uusap, nakabili na sila ng tiket sa barko. Kahit hindi sigurado sa gagawin at hindi alam kung anong kahihinatnan ng paghahanap, mas minabuti na lang ni Nato na alalayan ang ama. Maging siya, nais masagot ang matagal na mga katanungan. Dahil hindi pa uso ang mga roro bus ng mga panong ito, nagtiis silang bumiyahe ng halos 2 araw sa karagatan. Nasa pantalan pa lang ng Capiz, kaagad nilang tinanong kung saan ang sakayan papunta sa address na hawak. Nagsitinginan pa ang mga tao sa kanila nang marinig ang lugar. Hanggang sa isang matanda ang tumugon sa ama. May dala itong bayong na naglalaman ng kung anong mga ugat na halaman. Parang sineswerte kayong dalawa. Carlito ang pangalan ko. Kilala na ako dito sa lugar sa tawag ng Mang Carlito. Taga dyan ako sa lugar na yan eh. Aba, parang hindi kayo taga dito mga utoy ah. Hapon na. May kakilala ba kayo sa lugar na yan? Tanong ni Mang Carlito. Inamoy ng matanda si Nato. Napakunot ang kilay ni Nato sa ginawa nito. Mang Carlito, bakit po? Maraming salamat po kung ganun ha. Baka po matulungan niyo kaming hanapin yung... Natigil ang pagsasalita ni Nato. Hinawakan siya ng matanda. Inilapit ang muka sa kanya. Nako iho, hanggat hindi pa tuluyang sumisibol, kailangan na nating matanggal at mapuksayan. May sekreto kang hindi pa natutuklasan sa sarili mo, pero malapit mo nang masaksiyan. Bueno, sasakay lang tayo ng jeep at tricycle. Alam kong dayo kayo sa lugar. Kaya kung gusto nyo, pwede kayong tumuloy sa bahay ko. Ako lang naman ang nakatira dun eh. Medyo liblib nga lang ang baryo, pero may mga ilan pa ding naninirahan sa lugar. Wika ni Mang Conrado. Maraming salamat po ah. Balak nga din po naming maghanap ng pansamantalang matutuluyan. Magbabayad na lang po kami kung magkano. Sa Manong Carlito, may problema po ba sa anak ko? Bakit ganyan po kayo kung makatitig sa kanya? Tanong ni Tatay Conrado.
Sa ngayon wala naman. Pero hindi pangkaraniwan ang kagaya ng anak mo. Sa ngayon, hindi ko pa maipapaliwanag ang lahat. Sige na, sumakay na muna tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Wag dito. Maraming mata, maraming tengang nakikinig. Habang nasa biyahe, hindi maiwasang mamangha ng mag-ama sa taniman. Sobrang ganda ng mga nadadaanan. Mga malalapad na asyenda ng tubuhan. Mais at maging mga nakailerang nyug. Tanaw din sa hindi kalayuan ang asul na kulay ng dagat. Nakikita nila ito sa tuwing magagawi ang sinasakyan sa mataas na bahagi. Bigla namang kumuha ng luya ang matanda mula sa bayong. Nagtipak ito ng maliliit at tila may binulong sa hangin. Habang nilalapit sa bibig ang hawak. Ilang sandali pa ang lumipas. Kumuha ito ng tela at barya sa bulsa. Binalot ang luya kasama ng barya at isinabit sa bewang ng binata. Nagtataka man ang mag-ama. Hinayaan na lang nila ang matanda. Nararamdaman ni Tatay Conradong hindi masama ang ginagawa ni Mang Carlito. Iniisip na lamang niya na baka naniniwala sa pamahiin ang matanda. Halos kalahating oras ang naging biyahe bago nila narating ang baryo. Pagkababa ng jeep, sumakay sila ng tricycle papasok ng lugar. Tama naman ang sinabi ng matanda. Liblib at wala masyadong kapitbahay. Magkakalayo ang pagitan ng tahanan sa lugar. Madilim na nang makarating sila sa bahay ni Mang Carlito. Mababaka sa mukha ng mag-ama ang pagod sa biyahe. Pero bago pa man makapasok ng tahanan, nahinto sila sa tapat ng pintuan. Napatingin ang mag-ama sa mga nakasabit na maliliit na bote. Sa unang tingin, tila disenyo lamang. Ngunit kung titignan maigi, meron itong laman ng mga insekto at nilagyan ng may kulay na tubig. Napansin ng matanda ang dalawa. Huwag niyo masyadong titigan. Baka lumabas sa mga alaga kong nasa bote. Halina kayo. Kung ano man ang nakikita niyo sa bahay ko, huwag niyo nalang pansinin. Kailangan sila bilang proteksyon. Nagugutom na ba kayo, Osha? Magbihis muna kayong dalawa ha. Dito kayo sa kwarto sa bandang kanan. Huwag kayong mahiya. Ituring yung bahay niyo to. Magluluto muna ako ng hapunan. Uwi ka ni Mang Carlito. Maraming salamat po ha. Paano na lang po kung wala kayo? Tatanungin ko po tong malaking utang na loob. Maswerte kami na nakasabay po namin kayo. Uwi ka ni Tatay Conrado. Oo nga po, Tay. Hindi pa naman natin kabisado yung lugar. Pero Tay, hindi ba parang maalinsangan yung... Habang nagsasalita, nandilim ang paningin ng binata. Nakaramdam ito ng paninikip ng dibdib at nawala ng malay. Nataranta si Mang Conrado at inalalayan ang anak. Medyo may kabigatan si Nato, kaya pinagtulungan nila ito ng matanda. Inihiga ng maayos sa mahabang sopa. Hindi alam ni Tatay Conrado ang gagawin kaya pinakalma ito ng matanda. Maya-maya pa, kumuha ng panghaplas si Mang Carlito. Nilagyan niya ng kaunti ang mga palad at banayad na hinapla sa sentido ng bata, pati na rin sa dibdib hanggang sa batok. Nakaupo lamang sa gilid ang ama habang pinagmamasdan ang ginagawang panghihilot ng matanda. Ilang sandali lang, tila naging maaliwalas na ang mukha ni Nato. Kung tama ang kutob ko, kailangan nating magamot ang anak mo, Conrado. May mga bagay kang hindi alam sa taong hinahanap nyo. Kaya ko kayong tulungan pero uunahan na kita. Hindi madali ang gagawin natin. Lalo pat ang angka ng asawa mo.
iba sa mga nilalang. Sa ngayon magpahinga ka na muna. Bukas natin pag-usapan ang lahat. Wika ni Mang Carlito. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Kilala niyo po ba yung asawa ko? Naguguluhan po ako eh. Pero kayo po ang bahala, Manong. Nakikituloy lang po kami. Siguro po, kumain na lang po muna tayo na makapagpahinga na rin po yung anak ko. Tugon ni Tatay Conrado. O sige na, sa palagay ko tayo lang muna ang kakain. Hayaan mong magpahinga ang anak mo. Sa ngayon, hindi pa kinakaya ng katawan niya ang mga pangontrang nakabaon sa palibot ng bahay ko. At yung sinipit ko sa damit niya, wag na wag mong tatanggalin. Isa yan sa magbibigay ng proteksyon sa kanya. Wika ni Mang Carlito. Kahit hindi na alam ni Tatay Conrado ang iniisip ng matanda. Tumango na lamang ito bilang pagsang-ayon. Lumaki si Tatay Conrado sa normal na pamumuhay. Kaya hindi ito naniniwala sa kakaibang bagay pati na din sa albularyo. Kaya gano'n na lamang ang pagtataka niya sa kinikilos ng matanda. Nasa isip niya, anong klaseng tao ang tumulong sa kanila? Ganun pa man. Nangibabaw ang pagnanais niyang makita ang asawa. Nanalangin siya na sana gabayan sila upang makita kung saan naroon si Nanay Tessa. Katulad ng sinabi ng matanda, hinayaan na lang muna ng ama na makapagpahinga ang anak. Hindi na lang ito ginising. Bagkus pinagtulungan nilang maipasok sa kwarto upang makapagpahinga ng maayos. Bago pa man mapasok ang binata, may kinuha ang matanda sa loob ng kwarto. Nilipat niya ang mga maliliit na bote na may lamang insekto. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar. Halos lahat ng sulok at kanto ng bahay. May nakalatag na maliit na bote na nilagyan ng langis. Kasama nito ang sari-saring insekto na tila tulog lamang sa loob ng bote. Yung iba ay nakasabit sa bawat pintuan ng bahay ng matanda. Maayos ang pamamahay ni Mang Carlito. May 2 kwarto na magkatabi. Bungad ay sala at sa kabilang bahagi ang kusina. Sa gilid naman ng banyo, meron itong pintuan palabas ng kusina at ang likod ay ang maisan. Sa pagpapatuloy ng kwento, naging maayos naman ang unang gabi ng mag-ama. Kahit hindi nakakain ng hapunan, tuloy-tuloy naman ang tulog ng binata. Kinaumagahan, maaga itong bumangon at naghanap ng makakain. Kasama si Tatay Conrado, naabutan nilang nag-aayos ng kusina ang matanda. Nailatag na ni Mang Carlito ang agahan na may kasamang mainit na kape. Magandang umaga po, Mang Carlito. Ang aga niyo po, nakakaya. Tapos na kayong magluto. Sana po ginising niyo ako para natulungan ko kayo. Wika ni Tatay Conrado. Parang ang sarap po niyan, Mang Carlito ah. Ang aga niyo pong nagising, halina po kayo tayo, umupo na po tayo. Kanina pa po ako nagugutom dahil sa nangyari kagabi. Saka pakiramdam ko po, kumukulo po talaga yung tiyan ko. Wika ni Nato. O sige na, kumain ka na anak. Magkakape lang muna ako. Kumain kami ni Mang Carlito bago natulog eh. Kagabi hindi na lang kita ginising, mukhang pagod na pagod ka eh. Nga pala, kumusta na yung pakiramdam mo? Hindi na ba naninikip yung dibdib mo? Tanong ni Tatay Conrado. Mauna na kayo mag-agahan na. Tatapusin ko lang tong pag-ayos sa mga alaga ko. Hindi nasisikip ang dibdib niyan. Tinanggal ko muna yung mga protection dito nilipat ko sa likod ng bahay. Kung meron mang iilang bote sa tapat, hindi na yan makakaapekto sa binata. Saka na to, huwag ka muna mag-ikot sa bahay ha. Kailangan mo pang magamot. Alam kong mabuti kayong tao kaya bukal sa loob kong tulungan kayo. Lalong-lalo na ikaw na to. Wika ni Mang Carlito.
Ano po bang sakit ko? At saka, paano po nangyari yon? Malakas naman po yung katawan ko ah. Siguro po, napagod lang po ako dahil sa biyahe. Wika ni Nato. Sige na anak, tapusin mo na muna yung pagkain mo. Susubukan natin maglibot sa baryo ngayong araw. Ramdam kong makikita natin dito yung nanay mo eh. Amang Carlito, pwede ba kaming magtanong-tanong sa mga tao dito sa lugar? Wika ni Tatay Conrado. Walang problema. Pero huwag kayong lumagpas sa dulo ng baryo ha. Delikado mga dayo sa lugar. Bumalik kayo dito bago magtanghalian. Hindi ko pa kayo masasamahan. Hindi pa tapos sa ginagawa ko. Pakiusap ha. Huwag na huwag kayong papasok sa masukal na mga taniman. Diretso lang ang daan. Ay, teka iyo. Palitan natin yung barya sa loob ng tali. Pati ikaw, Conrado. Lalagyan din kita. Uso ang usog hangin sa baryo. Kaya kailangan palagi kayo may pangontra. Wika ni Mang Carlito. Hawak ang luya. Nagbanggit ito ng mga kataga habang tinitipak sa maliit na parte ang hawak. Sa pagkakataong iyon, baryang may magkabila ang krus ang itinali ng matanda sa dalawa, kasama ng luyang kinargahan ng dasal. Tila sadyang pinagawa ang mga barya upang maging pangontra sa masasamang elemento. Ayon pa sa matanda, hindi sila tatablan ng kahit anong masasagap sa lugar, partikular sa mga sumpa, pati na din ang usog. Ang usog ay hindi lamang nakukuha sa tao. Merong usog hangin. Usog sa mga hindi nakikitang nilalang. Ilang sandali pa, nagpaalam na ang mag-ama. Sinunod naman nila lahat ng bili ng matanda. Sabay nilang binaybay ang diretsyong daanan at halos lahat ng napagtatanungan. Tila hindi masagot ng diretsyo ang tanong. Hanggang sa mapunta sila sa isang abandonadong bahay. Madamo ang buong paligid. Meron pang bakas ng pagkasunog. Nalungkot ang dalawa sa nakikitang reaksyon ng mga taong napagtatanungan. Kaya napagpasya nilang bumalik na lamang. Pero habang naglalakad, may nasalubong silang allen na nakabelong itim. Nakasuot din ng purong itim na kasuotan. Akmang magsasalita sana ang ama, ngunit hinawakan siya ng hindi kilalang tao. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis na kayo. Ilayo mo yung batang kasama mo. Pakiusap, wag na kayong babalik. Hindi ligtas ang pagpunta nyo dito. Hindi nyo makikita kung sino man ang hinahanap nyo. Wika ng tao. Teka, sino ka? Kilala ko yung boses mo, Tessa. Ikaw ba yan? Nakikiusap ako sa'yo. Para sa anak natin, umuwi ka na. Wika ni Tatay Conrado. Hinigpitan nito ang paghawak sa braso ni Tatay Conrado. Halos masugatan ang balat niya dahil sa mahabang kuko ng babae. Sa tagpong iyon, biglang hinablot ni Nato ang braso ng ama. Buong tapang na itinulak palayo ang karap. Tinignan nitong mabuti ni Nato. Unti-unti namang umatras ang babae hanggang sa tuluyan itong lumayo sa kanila. Inalalaya naman ng anak ang ama na tila natigilan dahil sa nangyari. Niyugyug pa ang ama upang matauhan. Tay! Tay! Ayos lang po ba kayo? Tara na po. Nanginginig pa kayo ah. Ano pa yun? Kung sino man siya, parang baliw eh. Wika ni Nato. Nanay mo yun? Hindi ko maintindihan pero malakas ang kutob kong yun ng nanay mo. Ilang taon kaming hindi nagkasama. Pero kahit hindi niya sabihin, kilala ko ang boses niya at kilos niya. Ano man ang dahilan. Parang dito na tayo hihinto ah. Nak, may iba eh. Parang ibang tao yung nanay mo.
Wika ni Tatay Conrado. Hindi na nagsalita ang binata, bagkus inalalayan na pabalik ang ama. Magtatanghaling tapat nang makabalik sila ng tahanan. Naabutan nilang may mga taong kausap ang matanda. Ilang sandali lang natapos na ang matanda sa pakikipag-usap. Ni hindi man lang iyon nakapasok ng tahanan, bagkus nasa tapat lang ng bakuran. Malungkot ang itsura ng dalawa. Alam nilang wala nang gagawin pa sa lugar. Kailangan nang umuwi ng Luzon. Naiintindihan kong nararamdaman yung dalawa. Pero pumasok muna kayo sa loob. Mag-usap tayo. Huwag dito sa labas. Maraming nagbabantay. Wika namang Carlito. Tahimik lang ang dalawa habang papasok ng tahanan. Kumuha ng maiinom ang matanda. Inilapag sa lamesang karap ng mahabang sopa. Alam ko kung bakit ganyan ang itsura nyo. Malamang nakita nyong hinahanap nyo, pero pinagtabuyan kayo. May banta sa mga buhay nyo kung hindi kayo aalis. Lalo ka na, Conrado. Ayaw ng pamilya ng asawa mong ginugulo nyo pa sila. Matagal na nilang gustong kunin si Nato dahil dadating ang araw. Magiging kaisa nila ang binata. Pero hindi pumayag ang nanay mo, iho. Kaya nilayo niya ang sarili niya sa inyo. Isang mandaragit ang napangasawa mo, Conrado. At yun ang nananalaytay sa dugo ng anak niyo. Pero dadating ang araw. Siguradong gagawa sila ng paraan para kunin si Nato. Mas maiging ngayon pa lang. Patayin na natin kung ano ang nakapaloob sa anak mo. Kaya kong gamutin si Nato kung magtitiwala kayo. Hindi magiging madali, pero kailangan maputo lang sumpang nakakabit sa kanya. Hindi matanggap ni Tatay Conrado ang narinig. Pero alam niya na may basihan ang sinasabi ni Mang Carlito. Kaya napagpasya nilang manatili pa sa tahanan ng matanda para sa gamutan. Gabi-gabi silang dinadalaw ng nilalang. Ramdam nila ang mga ginagawang panggugulo ng mga ito. May gabi pang lumalabas ang matanda dahil hindi sila tumitigil. Sumisigaw at sumusunod na din si Tatay Conrado. Ayoko ng gulo. Alam kong naririnig niyo ako. Kung ayaw niyong ubusin ko ang lahi niyo, tantanan niyo ang bahay ko. Alam niyo kung ano ang kaya kong gawin at alam ko rin kung saan kayo nagtatago. Hayaan niyong mamuhay ng normalang mag-ama. Nasa inyo na yung nanay eh. Huwag niyo nang isama yung anak. Wika ni Mang Carlito. Nandito kami para malaman kung anong nangyari sa'yo, Tessa. Alam ko na kung bakit. Kaya pakiusap ko sa'yo. Tulungan mo ang anak mo na maging normal ang pamumuhay. Pagkatapos ito, babalik na kami sa pinanggalingan namin. Hinding-hindi na kami manggugulo. Wika ni Tatay Conrado. Habang nagsasalita, biglang may bumagsak sa harapan nila. Isang maliit na kulay itim na kabibe. Dinampot ito ng matanda. Alam niyang makakatulong ito sa panggagamot niya kay Nato. Pumasok sila dala ang ibinigay ng nilalang. Nagpatuloy ang gamutan. Hindi naglaon sa patuloy na pagsasagawa ng mga ritual. Pagpapainom ng mga halamang gamot kay Nato. Nailuwa niya ang maliit na itim na ibon. Indikasyon na nagtagumpay ang manggagamot. Binalot ito kasama ng kabibing kulay itim. Walang pagdadalawang isip na sinunog. Nagpasalamat si Tatay Conrado sa matanda. Bumalik na ang mag-ama sa Luzon. Dala ang pagtanggap na hindi na muling babalik si Nanay Tessa. Sa kasalukuyan, nakapag-asawa na si Nato at meron ng mga anak. Nailahad niya ang kwentong ito dahil sa tuwing nagbabakasyon sa probinsya ng asawa,
hindi niya lubusang makalimutan ang lahing pinagmulan, ang lihim ng ina, pati na din ang matandang tumulong sa kanya upang mawala ang pagiging aswang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan, ano? Kagaya ng sinabi dun sa simula ng video natin, kung sakaling iwanan kayo ng mahal nyo sa buhay, tapos walang rason na ibinigay, hahanapin nyo pa rin ba sila? Kayo nang bahalang mag-share ng comment. Paalam.